Susukat ang pagiging veteranong boksingero ni pambansang kamao, Manny Pacquiao kontra sa batang-bata na si Jeff Horn. At bago ang inaasahang laban sa linggo, humingi tayo ng pre-fight analysis. Makakausap natin ang international boxing referee at analyst na si Attorney Danrex Tapdasan. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi. Opo, well, off the bat, sa inyong palagay, mas mananaig ba ang pagiging veterano ni Pacman sa liksi ni Jeff Horn at yung pagiging bata niya sa boxing ring? Sa tingin ko, magandang laban dahil hindi sigurado kung anong Manny Pacquiao ang magpapakita. Yung bang Manny Pacquiao na nagpatulog, nagpatumba kay Miguel Cotto? O ito ba yung Manny Pacquiao na parang masyadong maingat, kagaya ng mga laban niya kay Jesse Vargas, kay yung rematch nila kay Bradley? So, magandang laban. Actually, hindi ko masasabi, no? Hanggat nandun, hindi pa tayo nangyayari yung laban, hindi ko talaga masasabi kung anong mananaig sa ngayon, Rafi. So, yun nga, medyo mahirap dahil magkaiba rin sila ng estilo, I understand. Pero yung the fact na itong si Congressman Manny, hindi naman question yung kanyang hindi naman siya napapagod, hindi ba? Kahit na later rounds na, kahit na mas bata yung kanyang magiging kalaban. Oo, hindi naman. Wala namang stamina issues si Manny Pacquiao dahil alam naman natin, pag nag-training si Manny Pacquiao, siya na nga yung pinipigilan nung kanyang trainer na si Freddie Roach. Masyado siyang dedicated sa kanyang training. So, I think walang problema rito on both sides yung stamina issue. Nabanggit nyo rin kanina na it's either yung hungry na Pacquiao yung makikita natin or yung safe na Pacquiao yung makikita natin. So, doon magbabang kung magiging gaano katindi yung magiging bakbakan ng dalawa dahil we understand heavy puncher din itong si Jeff Horn. Oo, at saka yung hometown advantage nung Jeff Horn, I think magkakaroon ng parang intangible advantage para sa kanya. Hindi naman yun talagang, hindi natin makikita yon on the spot, pero sa tingin ko yung fighting spirit at saka yung focus at saka yung siguro pati durability na rin ni Jeff Horn, medyo mas mas gutom, mas determinado siyang manalo kasi nga lalaban dito sa sarili niyang syudad. At syempre, mas matinding pressure sa kanya dahil mas bata siya at sinabi na niya na ito na raw yung changing of the guards insofar as this weight category is concerned. Maganda ngang abangan itong laban na ito, Rafi, kasi Jeff Horn is 28 years old. Itong 28 years old sa boxing career ng mga professional boxers, sa analysis ko ng mga previous fighters, pag umabot ka sa ganon, 27, 28, 29, yan yung peak ng iyong boxing career. So itong si Jeff Horn, I think, nasa peak siya ng boxing career niya. So, ang titingnan lang talaga natin dito is who is the better fighter. Sa tingin ko hindi magkakaroon ng factor yung mas bata, mas malaki, mas matanda, mas matangkad, or any physical or advantages ng Jeff Horn or yung edad niya. I think it will not matter in this fight. Ang magmamatter dito, at this moment, ngayon, sino ba ang mas magaling na boksingero? Ang mas magaling na boksingero, siya yung mananalo sa July 2. Bukod sa experience, ano naman kaya bentahin ng ating pabansang kamao laban dito kay Jeff Horn? Lalo pat sa ibang bansa sila, sa Brisbane sila maglalaban. I think ang malaking advantage ni Manny Pacquiao dito, magiging mas kalmado siya. Kasi sanay na siya sa mga big fight. Yes. Hindi siya, although hindi pareho silang hindi sanay na may manonood live na 55,000. Pero yung the bright light of big fight boxing, big time boxing, sanay na si Manny Pacquiao doon. So makikita mo yan sa ring entrance pa lang.
Si Manny Pacquiao nakangiti yan, napaka-relax. Hindi siya matataranta. Kahit sabihin natin dito sa fight na ito na mahihirapan si Manny or matatamaan, hindi siya matataranta. That is his advantage. Kasi itong Jeff Horn, hindi pa nakakalaban ng ganito kalaking fight. And yun ang yung sinasabi kong hometown advantage niya. Pwedeng maging disadvantage pagka tinamaan siya ng malakas ng Manny Pacquiao, baka mataranta siya kasi hindi pa siya sanay sa ganitong klaseng labanan. Well, knowing na si Jeff Horn ay may killer, sabi nilang right, mag-iingat pa rin kaya itong si pambansang kamao Manny Pacquiao, knowing yung nangyari sa kanya noon na napatumba siya? Yes, I think kung mapapatumba, this is a conditional statement, kung mapapatumba ni Jeff Horn si Manny Pacquiao, I don't think the same punch na nagpatumba kay Manny Pacquiao from Juan Manuel Marquez in their fourth fight, kung mapapatumba ni Jeff Horn si Manny Pacquiao, siguro it will be a strategy na na-set up nila, na pinag-aralan nila, pero I'm sure ibang suntok to. Hindi ito yung right straight na counter punch na kagaya nung kay Marquez, and I'm sure Manny Pacquiao will not fall for that again. Yeah. Sa tingin niyo po ba yung pagiging undefeated at malinis na record ni Jeff Horn dapat katakutan ng Team Pacquiao? I think hindi talaga natakot yung Manny Pacquiao from the very beginning. Yeah. In fact, yung kampo, although hindi natin naririnig si Manny Pacquiao na magsabi na papatulugin ko yung kalaban ko, hindi ko kilala yung kalaban ko. Wala siyang ganun dahil alam mo naman ang personality niya na gentleman, respectful. But walang trash talk, ano? Walang trash talk. But yung mga niya, within his team, yung mga si Freddie Roach mismo, sila Buboy Fernandez, even his business manager Michael Cons, sinasabi na this will be a quick fight, this will be an easy payday for Manny Pacquiao. We will knock him out early and we will look for big fights in the future. Parang yung kumbaga yung sinasabi mo na kinatatakutan, I think walang kinatatakutan itong Manny Pacquiao, and lalo na yung kanyang mga team members na mas vocal na sinasabi nilang hindi nga nila kinatatakutan, minamaliit kanila yung Jeff Horn. Pero hindi ho kaya magiging disadvantage naman yun kung masyadong maliitin itong Jeff Horn na ito. Clean record, malakas yung kanyang kanan, baka naman masurpresa itong ating kampo. Ang maganda naman kay Manny Pacquiao, hindi niya minamaliit yung kalaban niya. Yes. Yung kampo lang niya, they're giving him all the confidence that they can. Pero I'm sure Manny Pacquiao cannot afford to lose this fight. Kasi para sa akin, pag natalo si Manny Pacquiao dito, baka it might be the end of his career. So, kung mananalo si Jeff Horn dito, I think not because of the overconfidence of Manny Pacquiao. So posibleng sa skill talaga, doon magkakatalo at nabanggit mo may pressure pareho sa fighters sa isang upcoming at itong pinuprove pa niya na kaya pa niyang lumaban at his age in this weight category. Yes, pareho silang may pressure, pareho silang hungry na lumaban, pareho silang hungry na manalo. Magkaiba lang yung motivation nila. Para sa akin, ang motivation ng Jeff Horn, if he beats Manny Pacquiao, this will be a star-making performance for him. Especially, sabi nila na mga Australian boxing experts, sinasabi nila, this is the biggest fight in Australian boxing history. So, pag nanalo siya dito, it will be history for Australia, it will be history for him. So, napakalaki ng nakataya dito for Jeff Horn. Pag nanalo siya rito, he will become the new Australian star ng boxing. Tapos pag Manny Pacquiao naman, pagka naman nanalo siya rito, of course, continue pa yung career niya as a boxer. And of course, alam naman natin,
connected siya sa politika, sa Yes. senator, he wants to keep winning. Kasi pagka natalo siya ng isa pang laban, baka yung political clout niya, or yung popularity niya, bumaba rin. So, yun ang mga motivation niya to win this fight. So ang sinasabi nyo, talaga makakatulong din sa kanyang political career kung gusto pa niyang maghangad pa siya ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Maganda na sunod-sunod pa rin niya maipanalo. At in a spectacular fashion siguro, para talagang matandaan siya ng mga tao. Correct. Kasi nga, maraming nagsasabi dito na if Manny Pacquiao will beat Horn in a decision, everybody will not be happy. Yes. Everybody will not be satisfied. Kasi sa simula pa nga lang, minamaliit na nila yung Jeff Horn. So kung hindi niya ito mapapatulog, di sasabihin nung yung kampo niya na minaliit natin nung simula tapos hindi pala natin mapapatulog. So everybody will be frustrated kahit na no less than a spectacular knockout ang ang inaabangan ng mga kasama ni Manny Pacquiao sa team niya. So they will not be satisfied with the decision win. They want to win by spectacular knockout para yung popularity ni Manny Pacquiao not only as a boxer but also as a politician will still remain the same. Nandun pa rin sa ibabaw. Ang sinasabi ngayon pa lamang ng kampo ni Manny, may posibleng laban ba sa November? So at his age, 38 years old, sa inyo pong experience, ano ho bang lagay na ng mga ganitong boksingero, lalo talagang hindi naman matatawaran yung mga naging nakalaban na itong si Pacquiao? Sa tingin ko, Manny Pacquiao is not an old 38 years old. Kumbaga, hindi siya yung typical na 38. Hindi siya typical na 38 sa mga boksingero. Bakit? Number one, Manny Pacquiao is a very disciplined person. He's a clean living person, walang bisyo. Tapos hindi siya, not like before, nung bata pa siya, medyo nagpupuyat, ang daming mga extracurricular activities. Ngayon, si Manny Pacquiao, at makikita mo naman he is always in shape. He is one of the few na mga boksingero na Pinoy o kahit anong lahi pa, na kahit timbangin mo siya ngayon, hindi siya lalampas siguro ng every time, kahit na off time niya, hindi siya nagte-training. Siguro, estimate ko, Manny Pacquiao hindi tumitimbang ng mas mataas yan sa 160 pounds kahit na hindi siya nagte-training. So yung kanyang... So, he's always in shape. Kaya yung edad niya, hindi magiging, sa tingin ko, hindi magiging disadvantage. Ang akin lang, definitely, this is not the best Manny Pacquiao ever. Yeah. Napanood na natin yung the best Manny Pacquiao, yung tumalo kay De La Hoya, yung tumalo kay Ricky Hatton, tumalo kay Miguel Cotto. That was the best Manny Pacquiao. But even if he is not in his best, sa tingin ko, he is still a good fighter. He is still one of the top welterweights in the world. So dapat po yung mga Pilipino hindi rin dapat umasa na makakakita pa tayo ng mga katulad ng mga fight noon with the previous fighters na talagang napatumba niya na matindi yung pagkatalo nitong kanyang mga nakalaban. I think it would depend also on the dance partner. Ika nga, sabi nila, it takes two to tango. So itong si Jeff Horn, if he will become overly aggressive in this fight, kasi nga, star-making performance nga sa kanya. So if he will be overly aggressive and in effect, magiging careless siya sa laban na ito, baka makita natin yung the old spectacular win of Manny Pacquiao. Kasi yung Manny Pacquiao, he can adjust to any kind of style. Pagka maingat si Jeff Horn dito, kagaya nung ginawa nila Jesse Vargas, Chris Algieri, yung mga Timothy Bradley, yung mga latest na mga nakalaban ni Manny Pacquiao, they were all cautious. They were all defense-minded, defense-oriented. Pag ganun ang ginawa ni Jeff Horn, posible na hindi mapatulog ni Manny Pacquiao to. Pero kung magiging
agresibo at magiging matapang yung Jeff Horn, we will really see a knockout either way. Either Jeff Horn will beat Pacquiao by knockout or Pacquiao will beat Jeff Horn by knockout. It will depend on the fighting style of Jeff Horn. Well, panghuli na lamang po, ano man ang mangyari dito sa Jeff Horn na Pacquiao fight, magkakaroon pa kaya ng laban itong Manny Pacquiao? At ang of course, nakatalo sa kanya na isa pang undefeated na lalaban naman ngayon sa isang MMA fighter. May nakikita ba kayong ganung laban? Sa tingin ko, meron pa rin tsansa na maglaban yung dalawa. Pero hindi pa siguro susunod. Okay. After this fight at saka after nung Mayweather-McGregor fight, hindi pa yan susunod agad. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa dahil itong laban na ito kasi parang ang laking pera na nakataya sa both fighters. At saka, siyempre, yung sinabi nga ni Manny Pacquiao noon, I did not fight him at my best kasi meron akong shoulder injury nung lumaban kami. So, kung maglalaban kami ulit, if I'm 100% physically ready na walang injury, I can beat him. So that will be continue to be an intrigue dun sa magiging potential na rematch ng Manny Pacquiao at Floyd Mayweather. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. May chance pa yan, Rafi. Well, so exciting times for boxing. Marami pa tayong pwedeng abangan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Dan Rex Tapdasan. Thank you, Rafi.